si Val na walang malay. O eto na, handa na ba kayo? Yes! Landlord na high blood sa kanyang tenant na si Val. Kasi hindi na nga daw nakakabayad ng upa ay nagpatira pa ng kaibigang alagain. Sagot ni Val, hindi kaya ng kanyang konsyensya na pabayaan ng kaibigan. Kaya sa inis ng kasera ay wala nang magawa kundi sisihin itong si Val na walang malay. Ang problema lang dyan kay Val, iniiwan-iwan si Karding yung tuwing niya na walang paalam. Kasi minsan, siyempre, nakikita ni Nuno na naiihi, nadudumi. Ako tinatawag ni Nuno. Kaya po wala si Val palagi dyan sa bahay araw-araw kasi para po kumita at maghanap buhay, para po meron silang pangkain ng chewin. Kaya naiintindihan ko kung bakit na iniiwan si Kuya Karding sa bahay na mag-isa. Si Val hindi nakakabayad ng upa, kaya si Nuno nahihirapan na sa pag-iintindi kay Carding. Siya ang bumibili ng pagkain, ng gamot, minsan pinapaliguan namin. Ang problema lang kasi sa kanila dyan, sinisingil sa upa yung tao, hindi nga makapagtrabaho dahil nag-aalaga ng matanda. Kaya umi-extra-extra lang, kaya hindi nakakabayad ng upa. Heto na ang problemadong nagpapaupa at umuupa. Nono at Val, harapan na! Ayan, ang kasera at ang umuupa. Gaano ba kalaki yung inuupahan? Medyo malaki po, mama. Ay, malaki na ba yung ganyang lagay na yan? Talaga ba? Kasya naman ang kama. Hindi, papag lang. Papag lang talaga. Tapos, parang bed spacer lang, no? Hindi, maluwag-luwag naman po, maano po siya. Pero meron bang CR? Meron po. May CR namang sarili. Magkano po ang renta dyan? 2,000 po, kasama na po ilaw tubig. Wow! 2,000 kasama na ilaw tubig. Mura na yon. Saan po yan? Dito po sa may Caloocan po. Caloocan. Anong nangyari? Kumatok sa inyong pinto, gustong magrenta. Opo. Tapos? Nangupahan po siya, ma'am. Nung isang taon po nakakabayad siya. Itong mag-isang taon din po nakakabayad. Nagdala pa ng alagain, si Carding. Nako! Ma'am, may mga anak din, may anak po ako, may asawa rin po ako stroke. Iniiwan niya, ma'am, magpapakita siya, tapos uuwi po siya maga. Ako na ho nag-aalaga. Ay! Nung inano po, na-stroke, wala siya. Nakahiga pong gano'n. Oh, wala po siya. Ang ginawa ko po, ma'am, pinakbo ko yung anak ko, dinala namin sa pinatakbo ko sa isab. Anong nangyari pala sa kanya? Na-stroke po. Stroke! Wala siya doon. Wala. Iniwan na lang. Sino nagbayad sa ospital? Wala pong bayad, ma'am. Walang Lapit-lapit po namin sa kung saan po. So hanggang ngayon, nandyan pa rin daw? Opo. Oo. Kasi 2 linggo daw na nasa ospital. Oo, di naman lang ngayon, iniwan na lang ng basta. Ako na lang kung nag-aano, tsaka yung anak ko. Yung bumibisita sa ospital. Oo. Nakakaawa naman. Ilang taon na po yung taong yon? 68 na po, ma'am, si Mang Carding. Okay. Ang bait mo naman po masyado, Tinono. Kasi naman po, stroke din ang asawa ko. Ayoko naman pong gawin sa asawa ko yung... Pagpapalain naman kayo sa ginagawa niyong tulong, Nay. Pero tama lang yan na magreklamo kayo. Gaano katagal na si Val na hindi nagbabayad? Isang taon po, ma'am. Isang taon? Opo. Wow! 2024 yan eh. Gagawin yan. Uuwi ng gabi. Pag maga, wala na, ma'am. Oo. Oh, sino nag-aano kay Carding? Hindi ako. Wala naman po akong magawa. Saan siya natutulog kung wala siya doon? Ewan ko dyan. So, kumbaga, parang humanap lang siya ng lugar na paglagakan ng kanyang kaibigan. Opo. Kasi nasa kalit, ewan ko lang, mamaya makakausap natin itong si Val kung bakit nagkaganon. Ito na, 1 taon na hindi nagbabayad ng renta, naglagay pa ng aalagaan na matanda doon sa pinagrerentahan. Wow! So, that is 24,000 pesos. Tama? Kasi times 12 months. Tapos yung pag-aalaga, buti nga nakahanap sila ng libreng mag-aalaga dun sa matanda. Paano kumakain yung matanda? Pag may sinasama ko na doon sa sala. Ikaw rin na nagpapakain? Ano lang po. Iniwan po niya. Hirap.
Sarap nga ako sa pakinig. Meron. Nakaka-video lang po. Okay, Oval, paano nangyari na nagrenta ka tapos iniiwan mo lang doon yung tao? Pupunta po sa anak ko sa anak. Sa anak mo. Kasi, Wala rin kumakain yung anak ko eh. Wala rin kinakain. wala rin kinakain. Ilan taon na anak mo? Baitsin ko. 25? Pero wala pang trabaho? Ay, nagdala ka pa ng alagayin sa bahay. Oh. Hindi mo ba iniisip? May obligasyon din ako. Mm-mm. Hindi, ang problema niyan, naawa ka ba doon sa tao? Oo, naawa Saan mo ko. nahanap anong pangalan, Carding? Cardi. Ano, kaibigan mo yon? Okay. Saan mo siya kaibigan? Anong relasyon ninyo? Kasi dati siya nagpipintur. Pintor. Photographer? Hindi. Pintura. Oh. Siya sa amin niya ako. Yun. Binibigyan kanya ng trabaho. Oo. Tapos, so parang kumbaga, utang ng loob mo lang sa kanya, natulungan din siya. Wala siyang pamilya? Wala, ma'am. Naano po siya. Yung Wala? Tinatanggi siya. Pinuntahan na nga namin niya doon po sa So may Nobela. pamilya, pero itinatanggi siya. Tama ba? Ayaw na siyang tanggapin ng dating asawa, may 2 anak. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaganon. Ano, manginginom ba? Hindi naman. Hindi naman. Ikaw, bakit dilaw na yung mata mo? Problema ka ba sa liver? Wala. Ha? Wala. Ipapa-check up kita, ha? Ipapa-check up ko. Tsaka, dali lang. Ano yung bukol na yan? Ano yung bukol na yan? ha? Cyst. Oh. Anong sabi ng doktor? Hindi naman daw yan malignant. Hindi ba pinapatay sa doktor? Hindi pa siya nakakapagpa-check up. So, ipapa-check up natin yung bukol mo na yan, ha? Yung anak mo, bakit walang trabaho? Wala trabaho. Bakit nga? Ano ba siya, tamad? Tamad yun. Gusto ko yung inamin niya agad. At Oo. Hindi tamad ba siya? pwedeng ganun. Tamad yun. Tamad. Tamad. Isa lang. Mabuti naman, isa lang lalaki, babae. 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 Talaga naman, oo, ang buhay. Mahirap na, pinapahirap pa. Pero, bilib ka naman naawa naman siya sa kanyang kasama. Opo, pero dapat kay Tatay Carding na lang siya maawa. Di na sa anak niya, malaki na yung anak niya eh. Si Oo. Tatay Carding di na kaya magtrabaho, anak niya pwede pa eh. Correct, pero hindi naman niya pananagutan yung Carding. Kaibigan lang eh. Hindi Eto naman bilang katubo. ano na lang yun, bilang konsuelo na lang dahil inalagaan ka nga niya. Yung anak mo, inalagaan mo na rin yan, matanda na yan, pagtrabahuin mo na. Para may pambayad ka na kay Ate Nono na 1 taon ng abonado. Okay, ganito. Bakit hindi mo na lang dalhin si Carding dun sa bahay niyo? Ay, masikip? Masigip. Walang bahay? Wala, nakikitira-tira lang din yan. Nakikitira-tira ka Saan siya lang din. kakain. Oh, Di ganon. ba kumakain sa labas? Ganon. Naku, talaga naman, oh. Naaawa pero Naaawa. hindi alam kung paano tutulong. Yun. Sinusubukan kasing isole si Carding sa kanyang sariling pamilya, natagpuan, pero ayaw na talaga tanggapin. So anong gagawin natin, di ba? Dito kay Carding, nabaldado na, hindi na makapagtrabaho, at hindi pa rin siguro yan napapadala sa check-up. Ayan, pero may maintenance sa barangay, ha? Meron po. So meron naman siya. Hinihinga ko po siya sa Hinihingan center. mo, ay naku, napaka-ano nyo, napakasipag. Bait. Ayan. So, sino ba talaga ang aako kay Tatay Carding? Naawa, wala namang awa din sa sarili ito. Siya naman ang pamangkin ni Tatay Carding na gusto ring ireklamo ni Nono. Eto na, Grace, humarap ka na. So, pero yung unang beses sa dinala mo si Carding, Val, dito kay Nono, wala pa si Grace. Okay, so ano ang reklamo dito ni Nono? Te Grace, close ka ba kay Tatay Carding? Medyo po. Medyo. So, nasan ka nung na-stroke si Tatay Carding? Sa Pahu po ako nakatira. Sa? Sa Pahu po. Medyo malayo. Malayo sa Caloocan. Oo. So, ngayon na Caloocan nandito pa ka rin na, pwede mo na bang kunin si Tatay Carding para yung kliyente ko naman medyo makaluwag-luwag naman? Ayaw niya nang kunin. Ayaw. Tuwiran niya, may 2 siyang anak. Paano naman ako?
Maliliit pa po yung anak ko, Nono. Pero hindi niya kaano-ano si Tatay Carding. Siya nagpapakain, siya nagpapatira, kuryente, tubig, pati ospital siya nagdadala, siya nag-aasikaso lahat. Hindi niya kaano-ano, pero kayo, ikaw yung kamag-anak. Oh, pero teka muna, Ryle, pamangkin ang kausap natin. Nasaan ang dalawang anak? Hanapin niyo mga Nasaan ang pinsan niya. asawa? Siguro ang mahihingi natin kay Ate Grace, hindi mo ba matunton yung talagang anak ni Tatay Carding? Hindi po. Ayaw rin akong kausapin. Hindi po. Hindi nyo na mahanap o sinubukan nyo ba ever? Sinubukan naman hanapin pero di po Yung makakita. researchers natin, nahanap sila. Nahanap sila, ayaw na nga nilang tanggapin. Kasi daw, malaki din ang pagpapabaya sa kanila ni Tatay Carding. May sama ng loob. Ayun. So, attorney, paano yun? How do you resolve something like this? They're obligated to take care of their father, yung asawa, ganun din? Actually, hindi, no? Because may sarili, itong mga dalawang anak, may sarili na ring pamilya. So, ang primary obligation nila ay sa pamilya nila. Yung si Tatay Carding, pwedeng in law, pwede sa batas, pwede sabihin na abandoned. Parang abandoned child, no? Yan. Applicable to senior citizens? Applicable to abandoned senior citizens. okay. So, pwedeng i-apply yan sa DSW ng abandonment, neglect. Kasi meron tayong facilities for old age homes. Baka mag-qualify. Okay. So, baka pwede naman yung Kasi ganun. hindi pwedeng pilitin ng iba yung financial, iba rin yung moral. May moral obligation yung dalawang anak. Pero hindi mo mapipilit kung walang financial capacity. So, ito'y kailangan pang may representasyon syempre sa DSWD. Mahaba ba yung proseso? Dapat dapat kung may barangay, kung sabi mo magaling naman ang barangay ninyo, dapat ang barangay ang mag-intervene. Sila ang maglalapit Siya sa ang DSWD. lalapit sa DSW na may ganyang situation para sila na ang mag-ayos ng mga papeles, i-certify na resident at indigent na hindi kaya magsuporta sa sarili niya. So, ano nga ba talaga ang kalagayan ni Tatay Carding? Eto, nadat na ng aming researcher ang sitwasyon ni Tatay Carding at ito ang kanyang itsura. Nakakaawa nga naman, ano? Pero ang maganda naman dun, mukhang hindi nyo napapabayaan kasi medyo malaki pang katawan eh. Ano? Napapakain ninyo ng 3 beses isang araw. Kung ano yung makakayang ihain. Kung anong makakayang ihain, oo. Ngayon, dahil hirap na ngang kumilos si Tatay Carding, minabuti nating huwag na siyang papuntahin dito sa face-to-face. Gayunpaman, may mensahe siya para sa mga anak na nais din niyang ibahagi sa atin. Ito, hirap na hirap po ang buhay ko. Minsan di ako makain. Yung mga anak ko, mahal na mahal ko sila. Hindi na ako binigyan ng siya pagkakataon para magbago. Masasan sila sa kung ano naman nagawa ko kasalanan. Sana patawarin nila ako. Sana sa Pasko na ito, galawin niyo naman ako, parang awa niyo na na. Sobrang hirap na ako sa buhay ko ngayon. Kawawa din naman talaga si Tatay Carding, ano. Pero hindi rin natin masasabi kung bakit ganyan na lang po yung takwil sa kanya ng kanyang mga sariling anak at saka yung asawa. Bakit kaya ganon? Kawawa din talaga ang mga senior citizens, ano. Pero sabi nga ni Attorney Lorna, baka may pag-asa pa sa pamamagitan ng ating gobyerno. Dr. Love, kung ano ang itinanim siyang aanihin, gaano katotoo ayon sa Biblia? Totoo yan, Ate Kuring. Matatagpuan natin yan sa Galatians chapter 6, verse 7. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Very, very practical. Sa araw na ito ay unang araw ng taon.
At dapat nating pasalamatan ng Diyos dahil bagong umabot tayo sa taong 2026. Pasalamat ko, unawain natin si Val. Ang nakikita ko, Ate Kuring, dito, yung Parable of a Good Samaritan, ang mabuting Samaritano. Si Val, gusto niyang tumulong kay Carding talagang dahilan lamang sa kakapusan. Hindi nga siya makaupa, no? Inirereklamo siya ngayon ni Nono. Dahil si Nono ay may kailangan din. Si Nono, nakikita natin yung pagiging mabuting Samaritano niya. Hindi naman niya kamag-anak itong taong ito, pero sa abot ng kanyang kakayanan at umaabot siya doon sa panahon na tagtuyot, sabi niya. Wala siyang pagkunan, walang tulong ang gobyerno sa kanya para matulungan yung nangangailangan. Katulad ni Attorney, nais naming pasalamatan, Nono, sa kabutihang loob mo. Hindi maaaring umani ka ngayon ng mabuti sa iyong ginagawa. Huwag mo nang asahan yon. Pero nasa iyo ang paningin ng Diyos at nasa iyo ang biyayang ipagkakaloob niya. On this note, Ate Kuring, hindi lang kung ang gobyerno natin ay hindi makatulong sa mga katulad ni Mang Carding, baka pwede nating itap ang Caritas, ang social welfare arm ng Simbahang Katoliko. Meron din silang, kahit mga madre, merong mga madre na tumutulong sa mga katulad ni Mang Carding para matulungan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.